Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong love reading for February 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. And of course, please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, let's see Sagittarius. What's up with your love life ngayong February? February for Sagittarius. Friendship. Uy, you will be networking. You will be going out with your friends. Getting to know other people. O, diba? Uy, may triangle. Okay. And then, spiritual growth. Alright. So, meron ako nakikita rito na baka meron kayong kaibigan na, subukan na, maging romantically connected sa'yo or maaring interesado sa'yo romantically. Pero itong kaibigan mo na to it's either in a relationship na or may asawa na. So, be very careful with that. And also, maaring ngayon, you are going to make some choices. Kasi pwedeng kung ikaw ay in a relationship right now, pwedeng masyado kang nagiging close sa isang kaibigan mo. Or pwedeng reversal yung role, yung partner mo nagiging close sa kaibigan niya. So, pwedeng maging issue yan, no? Maging issue na, ng selos. So, set boundaries para hindi siya maging problema sa relasyon ninyo. And with the spiritual growth here, I think naman, nagbabago ka na for the better or even yung person mo. Marami kayong realizations about your relationship na mas nagmamature kayo, no? Na hindi masyadong, dati kasi, diba? I mean, before, pwedeng, kapag nakikipag-usap ka sa friend mo, nagsiselos siya, or kapag nakikipag-usap siya sa friend niya, nagsiselos ka. 'Di ba? Nagsiselos siya. Basta ganon, may selos. So, let's see your overall energy. You have the 5 of Swords. Okay, 4 of Swords. The 9 of Pentacles. So, yung iba sa inyo, Sagittarius, may tampo. May nagtatampo rito sa kaibigan or yung kaibigan mo nagtatampo sa'yo. Pwede kasing hindi kayo masyadong nagkakaroon ng time together or alam mo yung tampuhan sa magkakaibigan dahil meron ka ng relasyon, like romantic relationship sa iba. Diba ganon? Siguro nagde-demand sila na, uy, sana may time ka sa amin, ng gano'n. Oo. And yung iba naman sa inyo, mas focus kayo sa career nyo, sa trabaho nyo, and yung mga kaibigan nyo ay nagde-demand na rin ng oras at panahon sa inyo. Baka may nagtatampo na hindi nyo napagbibigyan. So, ano yung challenge? You have the 8 of Cups. Uy, okay. The 4 of Cups and the Chariot. Okay, meron ditong hindi na masaya, no, sa isang situation mo with someone. Pwedeng sa person that you're dealing with or sa isang kaibigan mo na may nagbago na sa kanya or tipong hindi na kayo nagkakaintindihan. Oo, so maaring ang challenge dito is kung ile-let go mo na tong connection na to, no? It's either sa friend mo or sa relationship mo ngayon. Kasi parang napapagod ka na sa paulit-ulit na issue na ng oras, panahon na hinihiling sa'yo. I feel like you are ready to move on, you're ready to move forward. Pwede kasi lagi na lang ganito yung problema. Tapos, magsusorry, tapos pagbibigyan mo, and then magsusorry ulit, pagbibigyan mo. Hanggang sa napagod ka na kung totoo ba yung kanyang
intentions. Let's see, ano yung feelings mo towards your person. Queen of Pentacles. The Seven of Pentacles. Okay. Maaring ikaw tong nagdedemand ng time sa person mo. So, iniisip mo masyado siyang workaholic or masyadong puro focus sa trabaho, sa career, very busy. Pwedeng kulang na to sa oras sa'yo. And dahil doon minsan na kinukuha mo yung attention na yan sa kaibigan mo, mas nag-spend ka ng time sa kanya at pwedeng nagiging dahilan ng selos sa relationship nyo. Let's see naman yung feelings ng person mo towards you. King of Swords. Naku, medyo cold ang person na ito. Ace of Wands. Hot and cold siya. Minsan, excited siya. Minsan naman, umiiwas, no? Ang hirap ng ganitong karelasyon. Kaya minsan nagkakaroon ng third party situation is because yung hinahanap mo doon sa relationship mo ngayon is not ay wala doon, no? Nasa iba. Oo. Importante kasi dyan nag-uusap kayo. Kaya lang kung nag-uusap ka naman kayo pero hindi kayo nagkakaintindihan, mas lalong dumidistansya kayo sa isa't isa. So, minsan gusto niya nakasama ka, minsan naman hindi. So, I think ngayon parang naiisip mo sa kanya, seryoso ba siya talaga? Ganon. Sa relationship. Minsan nag-iisip ka na rin, meron bang third party na involved kasi may times na halos wala siyang pakialam sa'yo. Separated or together, we are working in tandem with each other. Okay. I think wini-work out nyo tong relationship na to. Mini-mirror nyo yung isa't isa eh. Ibig sabihin yan, kung anong ginagawa ng isa, yun din yung ginagawa ng isa dun sa isa. Okay, kung nagsiselos yung isa, pinagsiselos na rin niya yung isa. So, paano na? My inner child was wounded when my parents couldn't respond to me the way I needed them to. So, pwedeng meron tong issue sa kanyang childhood, no? Childhood trauma. Na ngayon, pinoproject niya sa'yo yung trauma na yon. Oh, may psychology about that eh. I know in my heart we'll be together one day. That helps me trust. Let's keep working on us. So, meron namang hindi nag-give up dito. Pwedeng ikaw hindi ka nag-give up sa relationship na to. And sa tingin mo na pwede pa naman tong maayos. Kailangan lang talaga open kayo sa pag-uusap. Kasi kung nag-iiwasan kayo na mag-usap, hindi nyo may express yung gusto nyo and masasabi yung expectations nyo. So, paano mamimit yung expectations kung hindi nyo sasabihin, 'di ba? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye!